Ngayong araw nga nandito tayo sa beta shop para mag-video ng ating mga beta. Sa totoo lang nakakamiss din talaga gumawa ng mga short video dito sa beta shop. So sa mga hindi pa sa akin nakakakilala, ako nga pala si Young on Earth ng Red Phoenix Beta Shop. So ngayong araw bibidyohan natin yung mga alaga nating mga isda dito sa beta shop. Kung mapapansin nyo, puro plakat lang o short fins beta ang ating mga pinapakita dito sa beta shop. Hindi kasi ako masyadong nagko-collect ng mga long fins na mga beta dito sa shop natin. Dahil nahihirapan din talaga ako sa mga long fins dahil may time talaga na high maintenance sila. Hindi sila kagaya ng mga plakat na matitibay sa lahat ng panahon. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung breed natin isang pair ng beta dito sa beta shop. So ito naman is wala na siyang female na kasama dahil tinanggal na natin kagabi. At ito nga nagpipisaan na yung mga beta fry nila at marami-rami to. Pero sa dami na yan is hindi yan lahat mabubuhay. Magbabawas at magbabawas pa rin yan kahit dumating pa yung time na ma-harvest na sila. At sa panahon na to, sobrang busy at stress na stress ang kanilang tatay sa pag-aalaga sa kanila. Dahil pag di sila inalagaan, pwede silang malunod. At ito naman yung isang rack natin dito sa beta shop na halos wala ng laman. So itong mga beta nga na iilan dito is yan na talaga yung pinakalas nating mga beta. Pero yung mga natirang beta dito is mga all goods pa dahil pag di talaga all goods, pinapakain ko lang sa flower horn. At ito naman yung mga beta na brinid natin nung nakaraan na naka-acclimate pa rin hanggang ngayon. Inaantay kasi natin matanggal yung chlorine sa tubig nila para hindi sila mapigla pag nilipat. At ito naman yung mga beta na inilipat natin kahapon. So ngayon sama-sama na sila dyan at pinakain na natin sila ng BBS. Maganda rin talagang pakainin natin ng mga live foods yung mga beta natin para mas mabilis silang lumaki at makondisyon. Lalong lalo pag breeding time na. Madali lang naman magparami ng mga beta, ang mahirap lang talaga is buhayin sila. So sa pagbibreed naman, magbibreed yan, lalong lalo kung kondisyon sila pareho. At dito nga binabagsak kapag hindi talaga pasado yung quality ng beta na i-out natin. So siya nga talaga ang kumakain ng mga beta dito sa beta shop. At ito naman yung mga 2 weeks old nating mga beta fry dito sa mga grow out natin sa kabila. At ito nga is mas mabilis silang lumalaki kapag nandito sila sa mga planggana. Mas mainam din talaga kapag gumamit tayo ng mga ganito kalalaking mga lagayan, lalong lalo sa grow out ng mga beta. Dahil maiiwasan natin yung pagpulyot agad ng tubig at ikakamatay nila oras na mapulyot kasi yun. Kung mapapansin nyo, medyo madumi talaga yung tubig natin pero hindi yan dumi dahil yan yung mga shell ng mga BBS na pinapakain natin sa kanila. Hindi rin talaga maiwasan na masama yan sa mga grow out dahil kasama yan talaga sa mga BBS. At yun lang mga boss, hanggang dito na lang. Ako nga pala si Young on Earth ng Red Phoenix Beta Shop. Maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang sa susunod ulit. Yeah!